bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Serbisyo Publikong Aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas ay ganap na ng alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters.
Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Maayong buntag sa tanang mga lalaki nga naminaw karon sa atong programang Family Matters #Monday Edition. Ayan. Musta po kayo mga kapatid? Isang maulan na umaga ngayon. So alam naman natin na ang ating panahon ay pabugso-bugso. Kahapon lang ay napakainit. At ngayon lang umaga ay bigla na lang umulan. Ayun, kumusta po kayo mga tatay na nakikinig ngayon? Sa lahat na nandyan nakikinig sa labas, sa kalsada, sa mga tindahan, at syempre kung kayo po ay nasa opisina, magandang umaga po sa inyo. Ayan. So kanina po mga kapatid, tulad ng sinabi ko, no, ang ating panahon ay pabago-bago. Pero alam niyo pa po mga kapatid na sa ato ang adlaw karon natrelahi nyo dili na to matag-anan. Kagahapon, no, ginabuntag, init kaayo. Paggabi may taligsik, may ulan. O ganina po buntag na may kalitra po og ulan. O buntag po bubati tag katugnaw. Kabalo ba kay igsoon nga mao ni ang atong hisgutan karon? Mao ni giingon nga pabiling lig-on sa usab-usab nga panahon. Sa makausab, ako si Kuya Jerry. O karon naatay kauban nga guest karong kabuntagon. O siyempre, atong ilahon karon ang ato ang amigo, ato ang parikoy karong buntaga. Walay lain si Pastor Dondon Abihar. May buntag Pastor Dondon. Pastor Jerry, mayong buntag usab diha kanimo uban sa ato mga kaigsuonan diha nga naa nagalantaw or nagapaminaw, mga kuya, mga ate. Salamat sa inyo nga time, Pastor Jerry, nga gihimo ko nimo nga sa ka-guest karon. Salamat kayo o na-bless kay ko sa kabuntagon nga medyo nakulbaan ko gamay pero salamat sa Ginoo kay na ako'y panahon nga gihatagag time nga makasulti dinhi nga inyo nga program. Ayan. So si Pastor Dondon pala mga kapatid ang atong igsoon diya sa pagtuog. Siyempre ako kuning bayaw, no? Banas ako ang igsoon. So Pastor Dondon, no, pwede kang mag-greet sa imuhang mga amigo, mga higala nga mga lalaki nga naminaw karon through online. Sige, imuhang kuan sila. Ano ba? Pwede greet. Oh. Sa mayong buntag sa tanan ako mga kaigsuon, mga higala, amigo, mga kaila diri sa Zamboanga City, diya sa ako ang trabaho sa una, diya sa mga diya sa Quality Appliance. Quality Appliance, Nunez Street, no? Daghan kong mga kauban diya, gikan sa manager, paingon sa collector, o sa mga kauban ako mga sales agent, sales force. Ay buntag niyo tanan, so nakakaroon yung programa din o makapaminaw, makakita mo ani. Salamat kaayo nga naamo diha o kami muhatag big inspiration sa inyo karong adlaw. O sa tanan ako makaigsunan diri sa church, sa simbahan, sa Kagbungan, sa One Way Church. Salamat nga kani nga programa para ni sa ato tanan. O may buntag kaninyo kamo na narbaho, nagnegosyo, naga-drive mga amigo na ko diya kaila sa kuha, amping mo kanunay. O ako ang mga pag-ampo no nga naagid ta sa maayo nga situation karon nga buntag. Daghang salamat kayo sa kanan nga naa karon din. Okay. So nato ang guest karon usa kini siya ka papa na, no? Kusgan nga lalaki. O syempre ang ato ang adlaw karon basta #Monday Edition nagahisgot ni para sa mga lalaki. Mapito na mga igsoon kung gibati ka karong kakapoy, kagahapon perti nimong wadwad, perti nimong paningkamot jud kay imo jing gibigay ang imuhang kusog kagahapon. So karong orasa gihanyo ta ka nga maminaw ni programa kay kani makakahatag kanato og kaayuhan, dili lang sa atong physical, dili lang para sa ato ang mga nindot nga mga tambag, kundi para po ni sa mga lalaki nato karon nga naminaw nga diin nanginahanglan og Ginoo sa ilang kinabuhi. Ayan. Kaya naman no sa ating mga listeners no, giawhag ta mo nga maminaw o pwede mong mo comment o pwede mong mo chat no sa ato ang Facebook page. I-click lang nimo ang 1116 DXAS Your Community Radio. O pwede po mong mo text sa to ang number sa 0916-296
0917-819-6625. Ayan po mga kapatid. At karong kabuntagon, no, Pastor Don, parikoy Don, no, parikoy Don, Kuya Don, na ready na bata sa ato ang isgutan karon, kana bang mahingon nga pabiling lig-on, bisan pa mag-usab-usab ang panahon. Oo, magpabiling yun talaga. Oo. Paluyo sa mga panahon nga karon ato nakita nga usahay dili pa sabtan ang panahon. Init mo kalit og ulan. So ato ni aging si pana, grabe init gyud. Oo. Pero tungod kay naata kanunay diya sa Ginoo. Oo. Ligon ta kanunay. Oo, sige. Ang atong unang isgutan di ay parikoy Don. Ano bang giingon bitaw nga ang realidad sa kausaban? Sayod ta nga bisan pa man sa atong panahon karon, naadyoy mga kausaban. Ang mga palitunon, nga usab na, no, ang ato ang estado sa kinabuhi, lahi ra kaniadto og sa atong panahon karon. When it comes po sa atong physical nga lawas, nagkalalahi pod ang ato ang panglawas na. Sa una, usog kita mudagan, no? Dugay ta kapuyon. Pero kani sa ato ang edad nga nanata sa age nga 40 na, 35 pataas, lahi na jud ang ato immune system. Oo. Pero naside ko parikoy Don, Kuya Don nga kini nga ato ang kaning giingon nga ang realidad sa ato ang kausaban sa atong panglawas. Naa po ni giingon nga kana bitong naigitawag nga naadyoy kalainan na when it comes sa ato ang pagpangalagad. Okay. So mao nang gingon nga kita ang gilauman nga instrumento or mo protektar og mugiya. Para sa kitang mga lalaki, kita jud ang manguna di labi na sa mga panimalay no nakita kung ikaw pamilyado, kinahanglan jud mo protektar. So unsa man jud imuhang makita when it comes sa ato ang panahon karon labi na sa atong ekonomiya. Unsay makita nimo sa kausaban ni ana? Duda jud akong kausaban no sa ekonomiya karon, di ba? Ako nakita nga grabe na mga palitunon, taas na kayo ang mga presyo. Di ba? Ato makita na sa unang panahon drive pa kong tricycle, Pastor Jerry, no, parikoy, pila pa lang ang presyo sa gasolina, nasa 18 pa lang, 1990, sabi no? 2000. Karon atong makita karon nga murag mahalangan ta, nasa mga 80 plus na. Kung isabot pa nga nitong 100 plus, kung nakaingon ko nga, doon na joy kalahian ang panahon karon. Ang atong 1,000 karon, Pastor Jerry, murag ka ng 100 pesos na lang. Oo. Sa una, mapalit na to. Tag sa kasilupin na ng 1,000. Karon, isa na lang yung plastic atong gamay, murag sudanan sa isda. Oo. Sa pagkakaroon, kinahanglan gidita nga atong paningkamuta, maningkamot gidita, no? So, ubas tabang sa Ginoo. Oo. So, mauna ang imuhang nakita nga kausaban sa ato ang realidad sa atong panahon karon. When it comes po sa ato ang kadabatang ulitaw pa ka sa una og karon naminyo na ka unsa po'y nakita nimo sa imuhang kuan karon kanang imuhang obligasyon. Kana ako na ako ang nakuan nakita ako nabati pod Jerry no Pastor Jerry nga kining sa wala pa tay asawa kumpiyansa ta pwede ta mo trabaho pwede dili kay magsalig na ta sa tong ginikanan yes ya dili kay ta problematic kay wa man ta maguna-una sa atong paliton sa balay man tay mga obligasyon. Okay lang ug naay kwarta, okay lang ug wala. Kung muna magod kanang wala gid tay absa gani ipalit og kanang ipalit og magkanang unsay kape nimo, maguna-una. Salig ra mo kasi kung ginikanan. Pero sa pagkaron nga naminyo nako, na ko'y mga anak nako na kay obligasyon. Dili gyud pwede nga dili uliho, dili pwede dili manikabot kay dili o wala gay dili ka maligkapot may pakaon na to sa ato ang pamilya. So kung gid kada adlaw Pastor Jerry no. Kung gyud makita gid nato ang ato ang natay kapalit ba. Natay ka sustento sa atong mga anak, lalo na atong mga anak ro nag-eskwela na no. Nag-eskwela na kolehiyo, din sa high school. No? Kada adlaw gastos. Yes. Kada adlaw dapat masustain ako ang ilahang panginahanglan lalo na pag exam na nako ng ako ginang gidipinsahan pero may advance nga wala pa moabot na ako nang makuha na ang maong
kining obligasyon ako aron mabayaran ako ang eskwelahan. Oo. O dili na panahon sa tulog-tulog dili. Kining Oo. nanatay Lahi na jud. do na jud kalayan. At bali kung ang imong ikumpara ang imong kinabuhi sa una nga ulitaw pa ka nga lalaki, lahi na jud kanang nanakay pamilya. Lahi na jud. Lahi na jud. Mm. Kay kung ulitaw ko matulog ko bisag hantod hapon okay ra. Oo. Karon tulog-tulog ka bunalan ka sa usawa, abir o dili. Oo. Kung matulog-tulog ka sa tinuod lang, mismo ang imong pamilya, luoy kayo. Okay. Sa panahon karon sama sa ekonomiya, mahal na kayong panaliton. Yes. Para na ang buhaton gyud nga magkugi gyud. Yes. Oo. Makuha din nato ang atong obligasyon sa Mm. ato ang tibok pamilya. Yes. Pare ko doon. Kay sa usab ba yun ng panahon, dili lang sa physical, dili lang sa gawas. Unsa pod imuhang ikaingon kanang bang dagan sa imong pagpangalagad sa kinabuhi kani adto ug karon sa estado. Dunay kalayan, Pastor Diri, no? Kay sa unang panahon sa tinuod lang sa wala pa ko nangalagad diya sa Ginoo. Daghan kog nahimo nga dili day maayo atubangan sa Ginoo. Oh yes. Ginako og kanang ama na to akong gibuhat. Kung nang ilahang mo nabuhat kanang uban mingon sila nakabuhat sila mga dili maayo, ako labaw po ko nakabuhat ko di ana. Dili maayo nga wala sa Ginoo. Yes. Sikyatan daghan. Di na lang siguro na ko istorya tong mga kanang sadi mga nabuhat na ko sa una ay basin o musundog na pa. Pero actually no sa pag-abot nga na diha nga nag-alagad ko sa Ginoo mga igsoon, nagyan po nako nga nag-alagad ko nagbubuy-bubuy ra gyapon ko. So pang dili seryoso mga alagad dayon naman mo balik ra gyapon sa kalibutan nag-agi ko ana. No pagkahuman ana hantod nga dili ka gusto mo serve sa Ginoo ba? Gusto lang nimo magsalig sa pastor. Yes. Lalo na kung bayaw pastor man siya man gyud ang permitted ring nagawali. Oo. Ikaw man gyud diri na mo na nga ako pud kasalig. No? Laki ring That time dili pa kay niyo ma-feel ang ba unsa jud ang obligasyon or unsa ang ato ang buluhaton jud sa church. Oo, kay naa pa may imong saligan. Tama. Oo. Dili na ko mabati ang kinabuhing pastor. Oo. Ang obligasyon nimo sa pastor no. Sa diha day nga na pastor na ikaw na jud. Bulid. Oo. Kaingon diday ko nga nata nang lukluk day. Oo. Kumbaga mauna na imuhang na feel karon nga kani dieng sa atong panahon karon nga mistana ka as host pastor. By the way po mga kapatid, mga kamanday no, si Kuya Dondon, si Pare Koy Dondon, isa na po ngayon isang host pastor dito sa church ng One Way Church Tugbungan. Dati po ako pang host pastor dito pero ngayon siya na po ang na-assign kasi ako po nandun na sa Cagayan. At praise God, ngayong panahon na to, sa karong adlaw, sa karong panahon na, season ng mo na, Pastor Don, season na naroon mo. Kaya sa atong mga listeners nga naminaw, dili lang para sa mga pastors, kundi sa tanang mga laki nga naminaw karon, ayaw dyan mo kaingon ba nga, ay, grabe na dyan, ang lisod na kayo ang panahon karon kanang lahi na, dili na ako maapas sa una karon lahi na dyan. Which is, ang ato alam yung focus sa atong hunahuna nga kanabang bitaw nga bisan na usab ang panahon, nagkalahi ang dagan sa atong ekonomiya, pero dili ta mawad-an og pagtuog pagsalig diya sa Ginoo. Kay naaman tay Ginoo god nga kanunay lang jud siyang magpaluyo, kanunay lang jud siyang andam nga mutabang sa dihan kita mangayo no sa atong pagpangayo baya no dili jud ta pasagdan sa Ginoo. Mao na nga ang ato ang Pare Koy Dondon iya yung masulti sa ato ang unsa jud ang kinabuhi niya kaniadto ug karon iya yung nakita nga ang Ginoo nag-uban kaniya. Iyan. Ang atong ikaduha pod dayong atong isgutan Pare Koy Dondon no. Sa tanang mga amigo pod nga naminaw karon, kani pong kausaban sa ato ang panglawas og enerhiya. Unsa ba yung sa imuhang ma-feel karon? Nga sa una nag-edad pa 20, 17 ana ug karon unsa imuhang makita nga kalainan jud? Doon na jud kalainan. Naka-experience ko ana lalo na karon nga sa edad nga 45. Lahi na jud kay sa una sa edad nga 20, 30 pagkusuga mo dagan. Yes. No, dili ka puyon bisan pag maghapon og dula-dula na edad 20, 25
ngadto sa 30, kondisyon pa kayo sa pag isa ka adlaw singot-singot. Mm. So, mutulog lang gamay, mawala na tayo. Oo. Sa diya nga nag-edad ko 30 pataas, lalo na karon sa pagtungtong yun ako 40. Oo. Ato, Abi na 30 pa ka. murag 30 na. Oo. Salamat sa Oo. ano, na abot pa tag 45 diya. Oo. Salamat nga. Mm. Pag abot ako 40, luya na, lahi na Lahi din. na. Abi man ako og kanang idara og okay pa kay akong una-una sa batanon pa ko og edad 40 maura man usap. Pero di ay ang mausap di ang imuhang dagan sa imuhang panglawas. Oh, kanang bali ang imong enerhiya lahi na jud sa una. Lahi na gyud sa una, dali na kang kaping. Bro, tagay na kung example para doon. Kung sa imuhang mabuhat sa una, o karon dili na nimo mabuhat. Na, kana lang daan nga sa una, kanang mudagan gyud. Kana sa una mudagan kung kusog kaayo dili man kumundang. Kanang mundang lang kadali lagi din mon dagan na po na din manukdok ko kanang mga aswat-aswat. Kaya na ko kanang mga bugat-bugat. Pero dili naman kay gwanta og dugay-dugay nga trabaho. Kulahi naman gyud ning idara na tano. Maluya na gid ay ang ato ang mga enerhiya. Oh, na pag-abot na tong 40 pataas na nanay mga sakit. Oh, nanay ug pamati. Sorry, nausab na ang kaning giingon nila nga taas na imong sugar. Ako nanay cholesterol. Wa man lang sa una wa mo una ana. Edad kong 20, 30, grabing kaon akong karne, adlaw. Wala man ako nabati Bale sa una lahi imong diet. Karon nag-amping na kasi karon diet. tama, nag-amping na ko karon kay pag edad na ko 40 surgery no. Na dito na ko na bati nga pag-check up sa doktor kay naglain naman akong paminaw. Kay taas naman daw di ay ang cholesterol. Dayon misaka na pud ang blood. Pagkahuman ningon na pud nga nitaas daw ang sugar. Kini laging kaon nga walay limit. Ganang kini gyud maguna-una wa man tag nagsakit gyud. Ato abi nako sa una akong mindset kumukaon kag daghan no. Mukaon kag paspas kay ingon mao mo istorya nila nga lawat kaon rin puhunan. Di banatan yung kaon. Sa una. Kay para kusgan kung manarbaho. Grabe, dahil ka rice. Ang rice sa una tag sa kaplato. Grabe. Kanang invite mig Thanksgiving, kanang mga anak sa dapitan ay birthday. Puno ng plato sa kanang rice. Unya, gawas nga nga puno nga plato sa rice, ang karne pati pong dagana. Yes. Day pag-abot day sa mga 40 kapil. Dili na lahi na jud. Dito na ko nabati nga, lahi na akong paminaw. Then, sa timuhang lifestyle sa una, medyo naani na. Naani na. Yan, dito na day ka maghinay-hinay nga, kaingon ka nga, lahi na day ning nanay edad di ay. Magdito, mag-diet na day ka di ay. Kaya dili day maayo sa lawas. Tama din ang gingon sa doktor. Ang tanang ang tanang mapagkaon, makayo. Pero ang dili makayo kanang sobra. Dahil sige matag sobra kay paspas man kay tabkaon. Sa una way pakialam. Kay kani laging kauban mo na tumutambag ngayon nga kaon kay lawas ra kapital. Kanang kay para pusgan ta mo mangitag paginabuhian. Pero pag abot sa time Pastor Jerry, dili di ay kinahanglan gid ay nimo i-timing mag-diet gid ka. Dili gid. Bale, unsa ba imong diet road? Ang diet na ko karon, magabi dili na kay kumukaon og rice. Na may rice pero gamay na lang. Yes. Sa una
limitado na jud ang imong ginahimo. Limitado na din. Oo. So, pare kayo doon, unsa man ang imong ikaingon sa atong mga listeners karon sa mga lalaki katong bitaw nga sa age na 40 nga dapat dili jud mapakaka ng kaon. Ug ikaduha pod nga po na sa atong pagpangalaga sa una bro medyo wala tay pakialam sa pagpangalaga pero karon ato di gyud focus. Unsa imong masultihan na pare kayo doon? Sa mga kauban ako mga kalalakihan diha, edad na 40 no, pataas, hinay-hinay na mo sa pagkaon og daghan. Limitahan na ninyo ang pagkaon sa inyong lawas no, nga dili gyud ingon nga kanang didaghan kaya dapat tama-tama ra gyud. So mag-diet pud magabi, ginagmay na no. O mas maayo kanang mga prutas pod kay importante kayo. Ang imong diet dito no, usually kakaon na kag prutas. Oo. Na. Sa una dili wala na ko wala na ko na appreciate ng mga ingon ana kanang mga prutas o kanang mga buntag sayo mag-inom kag mga herbal wala na nako na buhat no. Sa karon nahimo na nako na kay ako ang gidipinsahan ang akong lawas nga mahimong mahimsog. So doon na pagdipinsa nga makabalo na ko. Kundi di kay poagi og sakit pod, dili ka kabaloon sa buhaton nimo. Muna nga kung moagi di kag sakit pod, no. Ma-learn ka dito sa sakit, makabalo kag unsay dapat nimong buhaton. Muna sa mga wala pa niabot ani, akong advice nga kanang dipinsa na mudaan nga sa lawas inyo haging atimanon nga mag kanang hinahinay lang sa pagkaon og mga kaning dili permanente kanang mga makataon mong kolesterol na mga pagkaon. The healthy lifestyle ba ang importante gyud. Og labaw pod sa atong espirituhanong kinabuhi no nga sa wala pa mo sa mga kalalakihan diya nga wala pa makadawat diya sa Ginoo, wala pa makaila diya sa Ginoo no. Ako ang mga paghangyo ninyo nga duol na mo sa Ginoo no. O pangita mo og kining mga kaigsuonan nato nga makatabang ninyo nga paunsa madawat nato ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya mo na pinaka-importante no kay kini atong lawas atong gidipinsahan nga dili magkasakit no ato ang giatiman no. Labaw sa tanan atiman nato atong espirituhanong kinabuhi no kay kini mo ay pinaka-importante pohon no na kinahanglan nga makaalagad tagtarong di sa Ginoo madawat nato si Kristo sa atong kinabuhi o mahimo ta nga ang promise sa Ginoo gyud nga makaadto ta sa iyang kinabuhi walay katapos makasulod ta dito sa promise sa Ginoo. Sige. Indot kayo ang ato mga paghangyo o mga words nga encouragement sa atong guest karon nga si Pare Koy Dondon / Pastor Dondon Abinar. Sa dili pa tayo magpadayon di ay mga kamanday, mag-break muna tayo sandali at pakinggan ang ating Family Matters theme song. Magbabalik po ang Family Matters dito lang sa 1116 DXIS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay.
Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters. Ako po si Kuya Jay at kasama ko si Pastor Dondon Abihar. mga kamande. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial o donor-based radio station. Tungkol sa kaayos sa Ginoo o sa inyong partnership, padayon ta nga nag-auhag sa maayong balita ni Kristo sa tibuok Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago. Kung gusto nimo nga mahimong kabahin niining atong ministry, pwede ka kaayo magpadala pinaagi sa GCash or bank account. Daghang salamat po mga igsoon sa pagpadayon nga partnership. And God bless. O karon, no? Pare ko'y doon, daghang kayo naminaw sa ato mga listeners sa through FB page. No, ang ato mga kaigsoon mga higala nga naminaw karon ato silang bation. No, happy viewing po kay Pastor Norel. Diyan po sa Cagayan de Oro City. Sabi niya, Pastor Don, pero bang makarelate daw siya pag-ayo sa itong topic karon kay naman inyong topic karon, no, makuha po na ako kay sa una lahat po nangyayang sa una karon. Kaya na po siya sa mga 30s. Ano po yung mga Pilipinas sa iyang lawas. So nakarelate siya pag-ayo. Bisa naman sa atong mga iso ng Pastor Pod nga nanginaw karon
sa atong Papa Des, Pastor Alex Bayan. Pastor Alex Bayan. Mayong buntag. Sa atong Papa karon, usa ka kusgan o man of faith biha sa Ginoo. Amen. Na kanunay pong nangadagag hantod Hallelujah. sa pagpaabot sa atong tubig ng Dios. So, happy listening po sa ato ang isuon nga si Jervas, no? Jervas. Nga lang niya, si Brother Jervin sa Canada. Sa Canada. Naminaw siya sa ato FB page. Mm. Hello po sa inyo dyan. Hello, taga Canada. Sa Canada. Beke naman. Hallelujah. Mga isuon diha. Siyempre, ang ato pong isuon, si Pastor Efren na Star Saleho. Dito bigyan mo na sa Cagayan. Pastor. Hello sa Hello, inyo. Pastor. Nasaid ko kung saan panahon diya. Diri sa Kuanga karon medyo ulan. No, nagulan pili kay medyo nagulan. Nagulan jud. Okay, hope and I pray nga naabot kanunay sa maayong kahimtang. Amen. Sa imo pong mga amigo brother no, nga medyo nag-active sila karon. Kaya naminaw po sila sa atong programa karon sa ato #Monday edition sa Family Matters. Sa ato bang isbutan na pagbiling lingkon bisan pa nag-usab-usab ang panahon. Amen. Kanina atong giisgutan ang kanang giingon bitaw nga panahon sa nag-usaw sa ekonomiya. Matong una na ito, nakalahin yung mga palitonon, usam na yun ang mga presyo. Tuloy man niya nga bisan taas na kayo o lahi na kaniang karon apan nagpabiling matinud-aron na kong Ginoo. Amen. Siya usab wala na usab sa ato pagtagbo sa adlaw-adlaw ng Panginoon. Ikaduha ganina kani atong panglawas. Lahi na jud sa una ug karon na usab na jud. Kani adto kay pakialam sa imong diet. Wala. No, kaon todo jud. Oo, kumahimo pa lang lunlon rice lang imong kanon pero karon medyo apiki na. Na jud pag-update sa atong diet. Kung mao na makarelate mo ni ani sa atong isgutan. Ug sa atong ikatulo, pare ko idon, di ba atong isgutan bitaw sa ikatulo nga kaning isgutan nga ang angkla sa ato ang kinabuhi. Wala kailangang disputan ang angkla diha mao ning atong buhi. Amen. O ang atong Dios giingon diha nga pagsandig jud naton diha sa Ginoo isip angkla nga dili siya mausab. Sa imong kinabuhi Brandon, na ba kay ika-share sa imong kinabuhi nga ang Dios kaniadto og hantod karon makita nimo nga wala jud siya pagkausab sa pagatiman sa imo. Amen. So nakita na ko na Pastor diri no na ang Ginoo wala mausab kaniadto og karon. Kay ngano man bisan pa og katong so wala ka mga lagad gampingan magyapon ka sa Ginoo, no? Hasta karon mas labaw karon nga nanatadya sa Ginoo. Labaw na nga ang Ginoo nagampingan ta, nakita nako nga giproteksyonan ko sa Ginoo. Og nabati nako nga ang Holy Spirit no kanunay gyud nga mag-remind sa akong una-una no og kanunay gyud siya nga tabang nako da sa diha nga mangayo ko ang Ginoo mo mihatag gyud mi-supply siya sa akong panginahanglan bisag duyo sa nag-usab-usab ang panahon apan ang Ginoo wala gyud siya mausab ug sa iyang promise sa iyang mga anak iyang tabangan iyang hatagan sa panginahanglan ang importante lang gyud ay nato mga kaigsunan no sa ako alang kabahin ang kanilang atong pagtuo diha sa Ginoo. Mo na pinaka-importante nga mutuo ta nga ang Ginoo nato mo hatag sa atong panginahanglan o mutabang nato no isa musalig lang gyud ka sa Ginoo, di lang gyud ka mohawa niya sa bisan unsa pang mga panahon nga miabot nga mga pagsulay muhatag ang Ginoo muhatag gyud kanang pamaagi ba nga sa imong hunahuna di na nimo to kaya sa imong hunahuna lisod abi nimo katapusan na to pero di ay ang naay sa likod di ay dako kayo nga giandam ang Ginoo para sa imo. Na nga akong nabati karon na nga karon dili kayo sa una problematic man ko sa una kanang na ako'y mga nabitaw ko'y kanang kanabitang una-unaon nga di na ako makabot murag dali ra ko mas dismaya ko then discourage na din ka wala gitubag sa Ginoo ana pero sa diha nga nisalig ko sa ihagyod sa bugos kong kasing-kasing ako nakita nga kaning mga naay mga plano nimo nga dili nimo kaya di nimo makuan basta tuwa sa Ginoo nimo gitugyan walay imposible mo to ingon sa Lucas 1:35 for with God nothing is impossible wala imposible dai sa Ginoo manang kanunay ta nga malipayon duyo sa mga kuso-kuso sa sitwasyon ning kalibutan usab-usab mo mahal man pastor diri ang palitunon
mausab man ang dagan sa panahon nga pati inita kay reklamo kita sa kainit karon. Grabe yun. Oo. Nga kaingon. Balik ang ulan. Ulan. Di palit og ulan, di ba alas 8 pa lang no? Grabe pa ka init na mapil na nimo nga mapasok gyud ka. Pero bisan pa suluyo sa kainit, naga-protection ang Ginoo. No, una nga salamat kayo ni anak nga pagtuom pastor. Mabi ka nag-ingon niya sa Hebrews 13:8 panikoy doon. Kanang bitaw ang atong Ginoo mao sa una karon ug sa maabot. Salamat. Pabilin siyang maayo sa atong Ginoo. Amen. Nay mga panahon mong panikoy doon. Ano bang kaingon ka nga daghan lang na mga pagsulay ron oy. Napaba ka di Lord nga andam ka nga mong salba o motabang sa ako kinabuhi karon kay sa ato mga listeners karon mga pradon kani ato ang mga lalaki karon nga naminaw labi na sa online sa radyo usab kanang naminaw sila ba nga mawan-an na sila og paglaom labi na sa ato ang kagubot karon no sa nasod sa Pilipinas lain na jud ang dagan sa panahon. That's why atong mga paghangyo sa ilaha karon sa mga lalaki nga dili jud sila pang madispurahe. Ani adto makaingon ta imo yung ma-feel nga ang ako ang 300 per day, 400 per day na akong income. Karon dali na lang kayo mo. Dali na lang kayo. Medyo ma-action jud kabalaka. O bisan pa nga nagkataas ang ato ang presyo karon ang dollar lahi ra sa peso. Pero ang saad sa Ginoo diha sa Hebrews 13:8 na siya kung yun sa niya pag-atiman ang mga katawan kani adto same ra gyapon siya mo-atiman sa atoa o sa imuhang next generation as long as faithful ta kanunay ta sa Ginoo kanunay ta mo connect mo ang plata sa Ginoo o pili kita mawat-an sa pagsalig kaniya. That's why mga kaigsunan radon sa imuhang encouragement sa ilaha labi na sa imuhang mga amigo diri sa Zamboanga City nga kinahanglan jud nila kung ang class ay lang kinabuhi wala lain si Kristo. Amen. Sa mga kaigsunan diha sa mga kaila nako diha no mga amigo gala mga kanang mga unsa ni kauban ako mga driver no sa una no ako nga gi-advise sa inyo nga wala lang gyud lain ayo jud mo sigig kabalaka itugyan gyud sa Ginoo ang tanan no ayaw pagsalig sa imong kaugalingon o bisan sila ni Salmista David si King David wala sila gasalig silang kaugalingon nga bisan hari na sila sa panahon kaniadto wala sila mosalig sa ilahang unsay naa nila ang gisalig nila gitugyan nila sa Ginoo kay ang tanang mga butang ihatag ra sa Ginoo o ang tanang mga butang musulbad ra ang Ginoo niana basta naa ka sa Ginoo ang pinaka the best nimo nga imuhag yung iangkla ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kay mao ginay pinaka-importante kay kung wala biya ang Dios sa atong kinabuhi mga kaigsunan no mga igala wala gid tay mahimo mga igsoon kay ang naghatag biya nato og kining kusog ang Ginoo ang naghatag nato og kagwapo ang Ginoo di ba ang naghatag nato og pagkaon abi nato kita ra kay naningkamot ta dili ang Ginoo kay kung wala ka tagay og kusog igsoon di ka kapanginabuhi mo nang akong gihangyo no mga kaigsunan nga wala pa diha sa nakakaplag sa Ginoo paningkamot no nga makakaplag ka diha sa Ginoo kay kung mabati nimo ang mabati namo karon baka ingon jud kag tinuod gid actually na ako'y usa ka classmate Pastor Jerry no nga sa una classmate ako sa elementary hangtod high school niya grabe ka bugoy, grabe ka dali ka sa puton. Ako pud sa una sungugan ko. Dahil sa diha nga sungugon ako siya gukuro sa elementary pa ni gukuron ko niya og kining anting nang magdadaman siya katong anang unsa ni sister ba. Yading kong pakon nga niya putungon man gud mo tong sungugon na mo. Bugoy-bugoy pud ko sa una. Mo na nga wa ko nagdahom nga ato di ay siya nga pag nakita mi karong bag-o Pastor Diri, nahimo day siyang pastor. Salamat gitawag siya sa Ginoo. Salamat kayo. Pag-abot niya diri, bisita siya diri sa Zamboanga, nakita mi, nakawali siya dinhi. Nakahilak ko sa kuang sulod. Nakaingon ko nga salamat kay sa Ginoo. Kani dayang atong mga kaning atong gibuhat day nga mga pag-ampo, no? Kani dako day kay muan. Kaning ato nga pasama karon nga nag-live ta, nag-share ta sa diri sa social media, no?
dako ra kay moan actually kaingon ta nga murag wala raman pero maabot ang mapanahon nga makita nila ni ma-bless sila ni ani, mahimo pud sila nga alagad sa Ginoo. Kato nahimo gid siya alagad sa Ginoo. Salamat kayo ko duha nami nga classmate nga nahimong ingon ani nga na master nagawali na nga ang ako mga classmates po dito sa amua sa Isla ay taga Isla Ulutanga di ay no. Kamong taga Isla Ulutanga. Hallelujah no sa mga batch nako batch 1997. Diya sa National Mabuhay National High School. Yes. Basin daig na nasalaan diri nga nakakita di ay no taga dito pug ka sa diri pug nga programa. Ikaw ako ang mga pag-ampo nga ikaw pud pilion sa Ginoo di lang kay kami. Di ba? Mo experience nato karon nga ma-experience ko nila tayo sa Ginoo. Tama. Kaya kayo karon no pamalandong. Ano bang kanihan to imo lang yung una grabe na sa una no. Ingani ako live dili na ako ma-imagine nga grabe ka kuan layo jud sa Ginoo. Pero karon imo na nakita nga wow Lord imo kong naggrasyahan sa imo magkaluoy. Karon na ako ma-feel na ako ang imong goodness sa akong kinabuhi. That's why sa ating mga listeners bitaw kanunay gyud ang nagasulti nga higugma jud sa Ginoo. Love ka ni Lord. Amen. Ayaw jud ibutang sa imong heart nga ang Ginoo nakalimtan na ka. No. Ang Ginoo dili makalimot sa imo. Abi kay mga panahon lang namin natong kalimtan sa Ginoo na kapatayan. Para may pakialam ang Ginoo sa imo. Ang tinuod, kita lang nagkulang sa Ginoo. Tama. That's why importante jud sa atong ginabuhi nga kanunay tang moangkla or kanunay tang mo connect ato kaniya. Kay kung ato-ato lamang gud kaugalingon nga mga plano, mga agenda sa atong ginabuhi, ang ending niya na failure. Wala kaya po'y pulos. Tama. Fail ko gihapon ta. Kaya kita mo kung nga tao, mahutdan mo kung kusog. Doon. Tama. Limitado ra ato ang kusog. Ato ang plano, limitado ra. But kung ato alam niya i-connect sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, i-angkla nato sa Ginoo ang atong kinabuhi, diha makita nimo nga ang plano sa Ginoo sa imo nga unlimited. Tama. Amen. Walay kinutuban. Dili mahutdan nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Friends, no mga parikoy, mga amigo nga naminaw karon, maki-connect na sa Ginoo. Maki-angkla na sa Ginoo. Hallelujah. Mga kapatid, o sa ato na punta sa atong pangupat parikoy doon sa ato ang topic karon about sa pagpiling lingkod bisan pa na daw sa usab ang panahon. Kani kaupat parikoy doon ang kanang tinuod nga kusog sa lalaki sa diha sa spiritual. Usahay man ko sa atong physical parikoy doon kanang usa pa di basihan sa tinuod nga lalaki. Usahay nga tinuod nga lalaki kanang macho, kusgan, dili mo hilak, barako kayo, no? Kinahanglan jud nga naa jud muscle, wala ang atong lantaw sa physical. Pero ang tinuod nga lalaki, unsa ba gyud ay ang tinuod nga makita nato niya na. Ikaw pare kayo John, unsa man gyud ay kuha sa imong unsa gyud ang tinuod nga lalaki para nimo? Sa physical nga bahin, ang tinuod nga lalaki, tinuod makita nimo ang tunay na lalaki. Oo. Kanang isog. Isog. Isog di pud isog baho. Isog nga kanang naa sa lugar. Di ba? Mo na tinuod nga lalaki. Dayon kining kuan ba tawag siya og siya pamilya kanang unsay tawag ka na? Kung pamilyado na siya kanang responsibilidad niya. Na siya paglantaw. May term na pastor nindot kayo. Sige. Limot na ko. Basta yung una na no? Sige. Sa pag-masay mo ba sa tinuod nga lalaki? Ang tinuod nga lalaki kanang unsay tawag ana? Basta ang tinuod nga lalaki maayo, matarong no o kaning lig-on nga kaning mutabang sa kanang unsa ni panginahanglan mo. Panginahanglan nga panabitawon wala kay pakialam. Wala kay panginahanglan sa balay. Kung dili ang tinuod nga lalaki labi na kung nanay pamilya mustan jud as leader. Tama. Dili mo nga magpaulahi. Kay usahay man gud ang atong konsepto basta makita nila nga maayo abo ang parabang isubog nawong o kusgan ko na ako nindot nga lawas
dili ko nila pinanglan ibitingog para na ako maadlok na sila. Or say mali ang ato ang palantaw ni ana. Pero ang tinuod nga lalaki, ingon diri parikoy doon, nga ang tinuod nga lalaki adunay pagtawod sa Ginoo, adunay relasyon niya sa Ginoo. Oh, sa espirituhanong kinabuhi, Pastor Jerry, mo na pinaka-importante gyud ay. No nga kanang dunay Kristo sa kinabuhi. Mo tinuod ka Mao na. So unsa may imong sabi pagdasig sa mga tinuod nga lalaki karong naminaw? Basin ba ninyo? Sa pila tinuod nga lalaki pa rin doon? No. Kana mga maling ang mga pamunahon na ato na nang kuhaon. At tinuod nga lalaki sa to adunay connection sa Ginoo, ug adunay kana pong kada bang gilantaw niya unsay gikinahanglan diha sa panimalay. Tama. Based on experience parikoy doon, kaniadto, no? Unsa ba ka sa una na sa imong pagkalalaki? Ano pa ka? Suba ka ulo? Ano ka mga away? Oo. Ako sa una gyud, sa tinuod lang, no? Dali ra ko high blood kanang ingon nila. Dili ingon nga high blood nga taas panang pagkaon. Di ko pa kansi. Kanang sa grade gikan sa tinud ang experience nako from grade 1 up to grade 6 up to second year high school. Dili gyud na pwede nga walay sumbagay. Nako. Grade 1 sumbagay nakakita jud ko pintro na. Every year gyud na jud kay ma-encounter nga ingon ana. Wala baksidor. Kay di ang kaliwat yun na mo boxer man po. Baksidor. Wala ko baksidor. Pero nabutang sa kung una nga dili mi paalkanse. Munang daog-daog gud mi. Bisa pagdako pamusukol ko. Ngano man boxer man bi. Mo to kung nabutang sa kong mindset. Kaya nako sila pilyon. Gay Pastor Jerry nga grade 3 ko akong kontra grade 5. Napildi nako tungod kay sa kung una kaya na ko kay boxer god. Kining ingnon po ko sa kuha boxer kurat na. Siyempre kaya na ko. So bisag dako sa kuha, sukol ko na pildi man. Dito murag ligara pod ko ba. Tan-aw na ko lalaki gid ko niya. Tan-aw na ko sa uban mulantaw sa kuha. Amo depensa sila diha. Mosalig na nun sila nako kay kabalo ko. Bali ikaw ang pambato sa una. Pambato. Basta binukbukay mo sukol man ko ana. Amo to pag abot ako grade 6 mga kaigsunan. Anamtom high school mga second year kita pagyapon kong kumbate, sumbagay gyapon. Naka-realize ko dito na sa mga pag-abot akong third year naka-desisyon ako nga dili na ko magsumbagay sa mga tao. Kung makakita kong kaaway, dili na ko kung high blood man ko, mutaas man akong temper, no? Ako ang pugnan. Dito na ko na-realize di ay nga ang tinuod ay nga lalaki. Kabalo nga magpaubos yan Ay, di ba? Mo na ang tinuod ay nga lalaki, kabalo day nga mudala. Ang tinuod nga lalaki, kabalong mo sabot. Kabalong mo sabot. Sa iya mga anak, sa iya asawa. Ayaw tong mga asawa. Sa iya asawa. Mo na ang tinuod nga lalaki, kabalo day mo hatag og dako nga pasensya. Mo na pinaka-importante di ay. Nasa espirituhanon pong kinabuhi ang tinuod nga lalaki mga kaigsunan, ipakita niya nga dunay Kristo ang iyang kinabuhi. Di ba? Ang Ginoo nagkontrol sa iya. Yes. Di ba? Kay kung dili magkontrol ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka tinuod nga lalaki. Di ba? Kay ang mugawas ana dili man mga maayong buhat. At mo nay makita nimo ang tinuod nga lalaki pag naay si Kristo sa iyang kinabuhi. Okay, mo ron na akong na-experience Pastor. Ito kaya no, mga friends, mga palikoy, mga amigo. Sa tingin sa ato ang palikoy yun doon, ang tinuod nga lalaki, kabalong magpaubos. Amen. Sa to, ikaduha palikoy doon, ang tinuod nga lalaki, adunay pagkontrol sa kaugalingon. Tinuod yun na, mga kapatid. No, sa to pa din, tinuod nga lalaki, dili basihan nga sa iyong physical, macho kayo ka, isog kayo ka, halokan sa tingog pa lang daan, dili nga na ang tanang tinuod nga lalaki. Ang tinuod nga lalaki, mo na to, duha lang yan ihatanggap, adunay pagpaubos, ug adunay pagkontrol sa pabili pa. Asa man nagikan mga igsoon, diagapon sa Ginoo. Diagapon sa Ginoo. Amen. Kaya Ginoo magod ang source sa tanan. That's why mga kapatid, ang atong oras brad doon. Sa oras na to.
Na, Well, kulangan pa ganing ka. nagka-istoryahan na ito dili. Kita po na itong oras. Pay, nagkabubo. Hallelujah. Oo, ayaw mo na i-pray. Kadagan nakatunan. Oras. Salamat. Oo. Ito, ang challenge lang po, ako ang mga encouragement sa atong mga naminaw karon. Ayaw padala sa stress diya sa tagay. Tama. Noon ko, nasa ko, naaman yun na yung mga problema, na yung mga kapitos, karong adlaw, medyo alanganin ang income, karong adlaw, medyo may ulan, dili ka kalihok tarong, dili ka pa maligya og tarong, medyo madiskurahin na ka, ayaw i-absorb ng stress. Kung dili, ipagawas na, no? Salig sa Ginoo, kung kanunay siyang pasalamati Amen. sa adlaw panahon. Ikaduha mga kamanday, mga parikoy, mga amigo, na kanadyong ayaw kalimpi sa pag-ampo. Amen. Mo gina. Diba? Parikoy doon? Tama. Ang pag-ampo na to sa Ginoo, naku, yung kayo nagsipo. Amen. Salamat kayo. Ang puta, mao na ito ang connection doon sa matag adlaw. Kung sa'y naa sa sulod nimo, naturo sa Ginoo. Kasi yan yun ang atong sumbungan sa tanan. Kung sa'y mga needs sa itong palimalay, kung ikaw ang lalaki nga naminaw karon, ayaw yun o kaguol, ayaw kabalaka, ayaw po o kahadlok, ay naa kay Diyos nga aran kasaligan, siya ang Diyos nato, nga unsa siya kaniadto, maorya po siya ang Diyos karon, Amen. maorya po siya ang Diyos sa umaabot. Ayaw kabalaka. Masayad ko nga kitang tanan, magpabiling, mapasalamaton diyan. Ikaw, parikoy doon, sa po yung kasulti. Mao lagi nga kanang gingon nimo nga pinaka-importante kanang mga pag-ampo. Yes. Di ba kay kung wala tay mga pag-ampo di sa ngadto sa Ginoo, no, kada adlaw, mawala ang atong maayong communication sa Ginoo. Mo na nga sama ra pud sa kanang kuan ba kanang imuhang gadget, mga cellphone, no, nga kung dili nimo i-charge, no, malubat na siya. Pasagdan lang nimo na antod mawala na siya. Mo na nga ungala sad ang atong mga ginahimo nga isip mga alagad sa Ginoo, no, dili na to kalimtan ang mga pag-ampo. Diba? Sama ni Daniel sa isa ka adlaw katulo si muyok muampo, mapakita pa niya sa bintana nga nag-ampo siya sa iyang Ginoo. Tungod kay nasayod siya nga ang Ginoo niya, tinuod nga Dios nga muluwas sa iya. Mo na nga kung ikaw pud karon nga nangalagad diha sa Ginoo, o gwapa man ka nangalagad, sige, sugdi na karon kay mao na gyud ang panahon. Naapay panahon gihatag sa Ginoo sa imo. So, naghatag og oras pa ang Ginoo sa tuwa nga makaserbisyo ta niya, makaalagad pa ta niya. No? Balik sa Ginoo. Kung wala pa ka sa Ginoo, hala, pangitaa gid ang Ginoo, balik sa Ginoo. Bisan diri sa mga sa online naka-share mi sa imo ha, no? Unta nga ma-bless ka niini nga amo ang gi-share karon. Yan, sige, wala na tayong oras sa palikoy doon. Muadto na kita sa atong mga pag-ampo. Ato yan po ato ang mga lalaki karon nga naminaw. Amen. Labi na sa atong mga kaigsunan karon nga kinabuhi. Ato yan po, brother. Pwede ba ka nga mo po sa karon sa ato programa karon sa atong mga naminaw. Sige, mag-ampo ta. Sige, among Dios nga balaan, Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Matinud-anon ka nga Dios, wala kay pag-usab, wala kay pagkabalhin. Ginoo kaniadto karon, Ginoo ikaw nagasaad kanunay sa imong mga kanakan. Ako mga pag-ampo Ginoo nga niini usab nga programa. Salamat kayo Ginoo nga kini magapadayon nga programa Ginoong Dios. Salamat ni Pastor Jerry sa mga nagalantaw sa mga naga-host diha Ginoo. Salamat Lord, panalangini kaming tanan Ginoo. Bisan pa Ginoo nga ang mga kalalakihan usab Ginoo nga naminaw Lord, i-bless sila Ginoo nga makaangkon gayud sila Ginoo diha kanimo kay tinuod nga angkla kung wala ka na kami nakaangkla diha nimo Ginoo dili gayud kami magmalampuson sa among mga plano sa among mga tinguha Ginoong Dios. Salamat ako mga pag-ampo Ginoo ang tanan nga naminaw karon Ginoong Dios mapanalanginan sila Ginoo ug ang wala pa Ginoo diha nimo Ginoo Lord ikaw Ginoo mamuhat sa ilang kinabuhi imuha sila Ginoo nga pilion imuha sila Ginoong luwason Ginoong Dios. Salamat Lord ini among mga kinabuhi karon Ginoo. Salamat Ginoo nga matinud-anon ka nga nagtabang kanamo Ginoo bisan asa kami ikaw Ginoong Dios ang nagtabang ug nagsupply sa among panginahanglan Ginoo. Salamat Lord ini nga programa Ginoong Dios nga magapadayon kini nga programa Ginoo. Bisan sa mga nagalantaw sa online, subaybay sa tanan Ginoong Dios niini Lord God nga sila nagalantaw Ginoo mahatagan nila Ginoo og pagtulunan ang tanan Ginoong Dios
nga nahatag namo nga imuhang inspiration niini nga kabuntagon Ginoong Dios. Salamat Ginoo bisan sa amuang kinabuhi Ginoo, gamita kami Ginoong Dios nga isip mga alagad nimo Ginoo nga kanunay gayud nga may nadlukon diya kanimo Ginoo. Sa ako mga pag-ampo Lord, gadaghan pang maluwas nga mga katawhan nimo Ginoong Dios. Daghan pa imong pilion Ginoo nga mabati usab nila Ginoo ang mabati namo Ginoo. Imuha usab Ginoo bisan paluyo sa mga crisis Ginoo, luyo sa nag-usab-usab nga mga panahon, luyo sa nag-usab-usab nga mga sitwasyon ining kalibutan na bisan sa mga palitunon nga ni taas sa mga klima nga usay init kaayo Ginoo, usay muulan nga sobrang init Lord ug ulan. Apan Ginoong Dios, nagapabilin kaming lig-on Ginoo diha kanimo tungod kay naa man ka sa amo ang kinabuhi Ginoo. Busa Lord, ako nagaampo nga kini nga amo ang kinabuhi Ginoo, ampingan nimo Ginoo, imuhang Ginoong tabangan Ginoo sa amo ang mga tanan nga adlaw-adlaw namong pagabuhaton. Ginoo, akong itugyan kanimo ang tanan, akong isalig kanimo ang tanan. Lord God, gamita usab Ginoong Dios ang mga pastors Ginoo, tanan Ginoo nga imong gigamit ini nga niini Ginoo nga programa Ginoo. I-bless kami sa pangalan ni Jesus namong Ginoo. Amen. Amen. Okay, man. Mga kapatid, og dili natapos ang atong programa. Daghang salamat, Pastor Dondon, ang ato ang guest. Salamat kayo. Sa imong pag-uban sa niining adlaw. Salamat kay Pastor Jer. Ang pasalamatan ng atong mga technician. Salamat po kay Kuya Romel Paulino at Kuya Meng Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Sipaman kasama si Otto Movie. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye-bye! Bye-bye! God bless! God bless! Salamat!